Ginawa ng kambal kong impyerno ang buhay ko at kailangan niya ako ngayon. Ako si Ali at ang kakambal kong si Khalil. Hindi kami kailanman naging malapit, sa katunayan, ginawa niyang miserable ang buhay ko noong kami ay lumalaki. Lagi siyang paborito ng mga magulang namin, mas magaganda ang mga regalong natatanggap niya tuwing kaarawan namin, siya ang isinasama sa mga pelikula na gusto niya, at kahit sa gawaing bahay. Mas malaki ang bayad sa kanya kahit pareho lang naman ang trabaho namin. Palagi niya akong binabastos, hinahamak, at binubuli sa harap ng mga kaibigan niya sa paralan. Sinisira niya ang mga gamit ko at ako ang sinisisi. Napakasakit ng pagkabata ko. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ko lamang ay ang nakatatanda kong kapatid na si Jan, ang pinsan kong si Kai, at ang matalik kong kaibigang si Samir. Alam nila kung gaano kasama ang ugali ng kapatid ko. Noong 17 anyos ako, nagkaroon ako ng unang kasintahan. Hindi kami nagkaroon ng relasyon sa mas intimate na paraan dahil gusto niyang maghintay hanggang 18 na siya para sa kanyang unang pagkakataon. Pero nadiskubre ko na patagong nakikipagkita siya sa kapatid ko. Lumabas ang lahat ng ito nang siya ay mabuntis. Lubos akong nasakta. Alam niya kung gaano ko kinasusuklaman ang kapatid ko at nakita pa niya ang ilan sa mga masasamang bagay na ginawa niya sa akin, pero nagawa niya pa rin akong lokohin kasama siya. Nauwi ito sa pisikal na away, nabalian ko siya ng ilong at naputulan siya ng ngipin. Walang nakitang mali ang mga magulang namin dito, at iginiit pa nila na dapat kaming tumulong sa mga gastusin para sa buntis na babae. Makalipas ang ilang linggo, bigla na lang siyang umalis sa bayan, at mula noon hindi ko na siya muling nakita, at wala akong ideya kung ano ang nangyari sa bata. Patuloy na itinataas sa pedestal ng mga magulang ko ang kapatid ko bilang ang ginto nilang anak, habang ako naman ay patuloy na itinuturing na walang silbi. Makalipas ang isang taon, kahit pa napakalayo ng loob namin ng kapatid ko, sinubukan ko ulit pumasok sa isang relasyon. Nakilala ko ang isang lalaki sa kolehiyo na si Hasan na bingi. Natutunan ko ang sign language noon dahil sa pagkabagot, kaya't mabilis kaming nagkakaintindihan at nahulog ang loob namin sa isa't isa. Si Samir lang ang may alam na ako ay bisexual. Isang araw nakita kami ng kapatid ko habang papasok kami sa sinehan, magkahawak kamay ni Hasan. Nagsalita siya ng mga homophobic na komento at sinigawan ko siyang tumigil bago kami tumuloy sa panonood. Alam kong may haharapin ako pag-uwi. Pagdating ko sa bahay, nandun ang mga magulang ko sa sofa. Umiiyak ang nanay ko, sinasabing hindi niya matanggap na may anak siyang kasuklam-suklam. Laking gulat ko nang malaman kong ako ang tinutukoy niya, hindi ang kapatid ko. Sumunod si tatay sa mga batikos at puno rin ng homophobic na komento. Pumasok ang kapatid ko na may mapanuyang ngiti, sinasabing hindi raw siya komportable na may ibang tao sa bahay. Pinatalsik ako ng mga magulang ko sa mismong sandaling iyon, na walang dala kundi kaunting damit at pera. Napunta ako sa bahay ni Samir, at buong puso akong tinanggap ng pamilya nila. 6 na buwan akong tumira sa kanila, at sa unang pagkakataon, nakaranas ako ng pagmamahal at pagkalinga sa isang pamilya. Pakiramdam ko'y tunay na magulang ko na ang mga magulang ni Samir. Di nagtagal, nakakuha kami ni Hasan at Samir ng isang apartment na may 2 kwarto, at sa wakas, nagiging maayos na ang lahat. Fast forward sa Disyembre noong nakarang taon, kinasal kami ni Hasan, at si Samir ang naging best man ko. Ang ate ko at ang pinsan kong si Kai ang naghatid sa akin sa altar. Mayroon akong magandang trabaho sa graphic design at nakabili na rin kami ng sariling bahay. Pero isang araw nakatanggap ako ng tawag mula sa ate ko, si Khalil daw ay nasa ospital. Sa loob ng 9 na taon mula nang pinalayas ako, bihira kong naalala ang kapatid ko, pero ang tawag na iyon ay nagbalik ng mga masasakit na alaala. Sinabi ng ate ko na gusto daw ako makausap ni Khalil, na parang may mahalagang sasabihin sa akin. Kaya't pumunta ako sa ospital kung nasaan siya. Pagdating ko, sinalubong ako ng ate ko sa labas ng entrance. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari, pero hindi niya sinabi, sinabihan lang niya akong si Khalil ang dapat kong tanungin. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko ang mga magulang ko sa tabi niya, mukhang masaya na makita ko, na parang hindi nila ako pinalayas noon. Ang kapatid ko naman masaya ring makita ko. Kitang-kita na may kakaiba sa sitwasyon. Sa wakas, tinanong ko kung ano ang nangyari at bakit ako naroon. Nakiusap si Khalil na iwan kami ng pamilya para makapag-usap ng masinsinan. Nakita ko kung gaano siya nanghihina, malayo sa dating kapatid na umapi at nambuli sa akin.
Sa kanya sinabi na may malubha siyang sakit sa mga kidney at na-diagnose na siya ng kidney failure, isang kondisyon na matagal na niyang pinaglalabanan, pero ngayon daw, konti na lang ang oras niya. Alam ko na kung saan ito papunta. Sinimulan niya magsalita tungkol sa mga panghihinayang, tungkol sa kung paano daw niya pinagsisisihan na hindi kami nagkasundo. Bago pa siya matapos, sinabi ko agad na hindi ko idodonate ang kidney ko para sa kanya. Nanlaki ang mata niya sa gulat at tinanong niya kung ano ang pinagsasasabi ko. Sinabi ko sa kanya na ang hinahanap ko lang noon ay isang kapatid na may malasakit at pagmamahal sa akin, hindi yung palaging winawasak ang pagkatao ko araw-araw sa loob ng 18 taon. Tinawag niya ang mga magulang namin at sinabi na idodonate ko raw ang kidney ko. Nagsimula silang magsalita tungkol sa tungkulin at responsibilidad na kailangan ko raw alagaan ang pamilya. Itinanong ko sa kanila na saan ang tungkulin na yon nung pinalayas niyo ako. Nasaan yun nung binigyan niya ako ng mga pasa at binasag ang mga gamit ko. Nasaan yun nung hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob para akuin ang responsibilidad sa anak niya. Sinabi ko na ito ang paraan ng universo at ang aking paraan ng pagbabalik sa lahat ng ginawa niya sa akin. Tinalikuran ko siya at umalis sa kwarto, alam kong yon na ang huling beses na makikita ko siya. Nang dumaan ako sa tabi ng kapatid kong babae, binigyan niya ako ng tingin na puno ng pag-unawa, isang tingin na nagsasabing, naiintindihan ko. Paglabas ko sa ospital, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Bumalik ako sa bahay at hindi na lumingon pa kontento sa aking desisyon. Noong nakaraang linggo, tumawag ang kapatid ko at sinabi na pumanaw na ang kapatid namin. Tinanong niya kung ayos lang ba ako, at sinabi kong, na sa totoo lang wala akong naramdaman. Sinabi niyang naunawaan niya sa isang banda dahil hindi rin naging mabuti sa kanya ang kapatid namin sa mga nagdaang taon. Ang asawa ko si Samir ay nandoon upang sumuporta sa akin. Kinabukasan, sunod-sunod ang mga tawag at mensahe mula sa mga kamag-anak na matagal ko nang hindi nakakausap. Sinasabi nilang pupunta ako sa impyerno dahil masamang anak daw ako, masamang kapatid, at na hindi raw karapat-dapat na magkaroon ng anak ang asawa ko at ako. Pinag-isipan namin ni Samir ang pag-ampon at ang pagpili ng surrogate, kaya nagtanong ako sa sarili ko kung tama ba ang desisyon kong hindi idonate ang aking bato sa kapatid ko. Kahit sa kanyang kamatayan, parang pinahihirapan pa rin niya ako. Napaisip ako kung masama ba akong tao, kung mali ba ang naging desisyon ko. Pero alam ko na kung ako ang nasa posisyon na iyon, iiwan din niya akong mag-isa. Malinaw ang ibang impormasyon, ang pagkapinsala ng mga bato niya ay dahil sa matinding paggamit ng droga at alak. Nagpatest din ang mga magulang at kapatid namin pero walang naging tugma sa kanya. Matagal ko nang tinalikuran ang aking pamilya maliban kay Jan, ang kapatid kong babae. Nang magpakasal ako, kinuha ko ang apelyido ng asawa ko na labis na ikinatuwa ng mga magulang niya. May mga kamag-anak tulad ng mga magulang ni Kai at kapatid ng tatay ko na tumawag para kumustahin ako at nagsabi na hindi nila ako hinuhusgahan sa nangyari. Ang iba naman ay patuloy sa pang-abuso kaya't ibinlock ko na sila. Kung naging mabuting kapatid siya sa akin sa buong buhay ko, ibibigay ko ang bato ko ng walang pag-alinlangan tulad ng gagawin ko para kay Jen at Samir. Pero naramdaman ko na hindi niya ito karapat-dapat. Malamang hindi ko na muling makikita ang aking mga magulang at sisiguraduhin kong hindi rin sila makikilala ng mga anak ko. Ang aking paraan ng pagganti ay ang maging mas mabuting magulang sa aking mga anak, ibang-iba sa kanila.